Nagpahayag ng pagkadismaya ang pamunuan ng SBP kasunod ng pagkatalong nalasap ng Gilas Pilipinas 3-3 sa SEA Games. Ayon kay Ms. Erica D ng SBP, sisilipin nila ang nasabing dahilan ng pagkatalo. Itinuro naman ni Coach Tim Cone ng SBP ng matanong tungkol sa bagong rule ni FIBA na pwedeng maging local ang isang player. Banggit niya, wala umano siyang idea tungkol sa issue. Sa huli, sinabi niya na wala pang direktang epekto ang bagong rule sa kasalukuyang estado ng Gilas Pilipinas. Pero bukas umano sila sa nasabing issue. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi na itinago ng pamunuan ng SBP ang pagkadismaya sa pagkatalong nalasap ng grupo ni Ange Kwame sa 3-3 sa SEA Games. Sa inilabas na pahayag ni Ms. Erica D ng SBP, sinabi nito na sisilipin nila nangyari kasabay ng pasabog na nag-focus sa mga kalaban sa naturang event, hindi sa 5-on-5 dahilan para magkaroon sila ng bentahe. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ms. Erica D sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Nakakadismaya. Malinaw na kailangan talaga namin bumalik sa drawing board at mag-review. Alam namin na lalo na sa ibang bansa, sa Southeast Asian countries tulad ng Singapore, talagang nakafocus sila sa 3-on-3. Halos binitawan na nila ang 5-on-5 program Serbia ng coach nila. Isang taon na yon. May pool sila at maraming 3-on-3 tournaments doon. Kaya yun ang kailangan namin tingnan. Actually, hindi lang SBP at ang ating mga kababayan na dismayado sa nangyari mga playoffs. Maging ang player nito, katulad ni Ange Kwame, nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa pagkatalong nalasap nila doon. At base sa pahayag ni Ms. Erica D, dito talaga nag-focus sa mga kalaban ng grupo, hindi na sa 5-on-5. Siyempre, alam na natin ang rason doon. Unang-una, alam nila na hindi nila kayang talunin ang ibang Southeast Asian countries. Kaya ang ginawa nila mga ka-playoffs, napaka-wise na decision Sa 3-on-3 sila nag-focus. Alam nila hindi lahat nakafocus dun Halos lahat ng bansa focus sila sa 5-on-5. At dahil dyan, nabuksan ang isip ng ibang Southeast Asian countries na tigilan na lang ang panaginip na kakayanin nilang makipagbasagan sa ibang bansa. Ayon siguro sa kanila, dito na lang tayo kasi dito siguradong may bukas tayo kasi nga hindi lahat nakapokus dito. Malaki yung impact ng pagkatalo ng grupo ni Ange Kwame mga playoffs Dito kasi sa atin, basketball country tayo. Kaya parang mahirap isipin na kahit sa 3-on-3 natatalo yung Pilipinas. Tama yung sinabi ni Homer Sison yung basketball sa atin hindi siya basta-basta. Mga ka-playoffs, parang religion na yan dito sa atin. Kaya sobrang bigat kung kahit sa ganitong torneo, natatalo ang Pilipinas. Hindi naman imposibleng matalo kasi nga may kalaban Kahit naman ang US, aminado na nagbago ang estilo ng basketball sa mundo. Pero siguro, kailangan ng masusing pagsusuri talaga dito. Anyway, ayon naman kay Ms. Erica D, sisilipin nila yung nangyari, di ba? Siguro, titingnan nila yung posibleng pagkakamali sa programa nila para magawa ng solusyon yun. Kapansin-pansin din, yung focus talaga ng ibang bansa. Kumuha pa sila ng Serbian coach para lang mapaghanda ng ganitong torneo. Kung nangako ang SBP ng pagsilip sa pagkatalong nalasap ng grupo sa 3-on-3, natanong naman si Coach Tim Cone tungkol sa bagong labas na alituntunin ng FIBA. Sumentro ang usapin sa pagkuha ng passport bago mag-18 kumpara sa dating rule na bago mag-16. At ayon kay Coach Tim, SBP ang dapat tanungin sa nasabing issue. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Kailangan nyo talagang tanungin ng SBP dahil sila yung may hawak ng listahan kung sino ang may passport at kung sino yung wala. Sa totoo lang, wala akong ganoong idea tungkol dyan. Malamang kailangan naming umikot sa buong liga para alamin. Sa palagay ko, ginagawa na yun ngayon ng SBP Tinitingnan kung sino ang may passport sa edad na 18 kaysa 16 at kung paano yun makakaapekto sa amin. Tama naman, di ba? SBP talaga dapat tumitingin sa ganitong issue. Sila yung in charge sa pagkuha ng tao. Sila yung nag-i-scout kung sino ang pwede at kung sino yung hindi. Yun ang role ng SBP, kung sinong may passport at wala sa ganong edad. At base kay Coach Tim mga ka-playoffs, ginagawa na yan ng SBP, hindi pa man naglalabas ng bagong rule ang FIBA. Naibunyag din ni Coach Tim na may listahan yung SBP. Ibig sabihin lang nito mga playoffs na nanatiling aktibo ang grupo para siguruhin ang direksyon ng paghugot ng player or players sa hinaharap. Alam kasi nila na kahit may 4 na taong programa si Coach Tim, kakailanganin nila kalaunan na magpalit ng players. Katulad ni Japet Aguilar, di ba? Nagretiro na ulit. Sinabi nating nagretiro ulit kasi nga dati pa, retirado na siya. Pinilit lang talaga ni Coach Tim hugutin ulit dahil sa kakulangan ng players na alam ang sistemang ginagamit niya sa Gilas Pilipinas. Kalaunan, si Junmar Fajardo naman ang aalis dyan mga ka-playoffs. Dati pa nagpahayag na siya ng pag-alis Kung matatandaan natin, nabanggit niya na ilang laro na lang daw siya dito sa Gilas. Kaya tingin natin
natin puspusan ng pagkilos ng pamunuan ng SBP para mapunan ng grupo sakaling piliin ni Junmar na magretiro. Kasi nga hindi na siya bumabata dyan. Yung bagong pasok si QMB, isang malaking success yun. Nakita naman natin kung ano ibinigay niya sa Gilas versus Guam. Pero sa tingin natin, masusubukan siya talaga sa laban ng Gilas dito sa New Zealand at Australia. Doon siguro mapupuwersa talaga siya. Kasi nga, iba yung kalidad ng laro ng dalawang bansang nabanggit kumpara sa Guam. Hindi natin minamaliit ang Guam, pero yun ang katotohanan dun eh. Sa patuloy na pahayag ni Coach Tim, inamin ito na wala pang direktang epekto ang bagong rule ng FIBA. Inamin din niya na hindi ito ang focus niya sa kasalukuyan, pero gusto umano nilang mas gumaling at mag-improve pa ang Gilas. Sa huli, sinabi niya na bukas siya sa nasabing issue. Narito ang kanyang pagtatapos. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Sa ngayon, hindi naman talaga ito yung direktang nakaka-apekto sa amin hanggat hindi pa namin natutukoy ang pool ng mga taong maaaring mapasama ngayon na dati ay hindi pwedeng mapasama. Yun lang talaga masasabi ko. Hindi pa ito pangunahing focus ko sa ngayon eh. Pero lagi kang naghahanap ng paraan para gumaling at mag-improve. Malaki ang naging epekto sa aming team ng pagkuha ng isang tulad ni QMB. Kaya hindi mo talaga alam kung sino ang andyan at kung sino ang maaaring makuha. Pero patuloy kang magiging bukas at alerto. So open na open naman siya, si Coach Tim at siguro ang SBP sa kabuuan para mapalago pa yung Gilas Pilipinas. Sa ngayon, base sa huling performance, maganda yung hanay, di ba? Pero katulad ng sinabi natin at sinasabi ng ating mga kababayan, masusubok sila sa laban versus New Zealand at Australia. Tama din yung sinabi ni Coach Tim na wala pang direktang epekto sa kanila ang rule ng FIBA na nagpapahintulot sa edad na 18 para makapasok sa Gilas Pilipinas or maging local player, di ba? Sa ngayon kasi, buong buo pa yung hanay nila eh. Tapos may papasok pa dyan si Kai Soto na katulad ni QMB, bata pa rin. Tapos yung mga kasama niya na bigs din, katulad ni AJ, mga kabataan pa rin. Si KQ at si Tamayo, tingin natin, mas lalakas pa sila kung mabibigyan ng tamang oras or playing time ni Coach Tim Cone. Pero yun na nga, sa huli, bukas sa lahat ng options si Coach Tim. Bukas sila na magpasok kung kailangan at kung may magandang opportunity. Kailangan kasi nila yun eh. Ang nakikita lang nating magiging malaking problema is yung sistemang ginagamit nila mga playoffs. Base sa ilang taon na pamamahala niya, doon talaga nakapokus yung attention niya. Ang sistemang ginagamit nila. Kailangan kabisado kagad ng players para mas malaki yung chance na makabilang siya sa kanyang hanay. Pero dahil nasubukan nila yung sistema kay QMB, gumana ng mabuti sa kabila ng maiksing training, malaki yung possibility na hindi na mahirapan ang paghugot nila ng players, lalo na at may bagong rule si FIBA para gawing local ang isang player. So guys, maraming salamat.